Binigyan ng mga doktor ang bilyonaryo ng 2 araw na lang para mabuhay. At sa pagkakataong ito, kahit ang kanyang bilyon-bilyong yaman ay hindi kayang ipagpaliban ang kamatayan. Ang pribadong silid sa ospital ay puno ng mga makina, abogado, at mga kamag-anak na naghihintay sa huling resulta. Ang kanyang imperyo ay mas mahalaga pa kaysa sa maliliit na bansa. Ngunit ang kanyang katawan ngayon ay nakasalalay sa marupok na tubo ng oxygen. Bago tayo magsimula, sabihin sa mga komento kung anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin. Sa labas ng silid, pinag-uusapan ng mga news channel ang kanyang mga ari-arian. Ngunit sa loob, mas malakas ang takot kaysa sa pera. Ang kanyang anak ay nakatayo sa tabi ng bintana, naaalala kung paanong palaging nauna ang mga business meeting kaysa sa mga school event. Ang kanyang asawa ay hawak ang malamig niyang kamay. Ninanais na pinili niya sana ang mga hapunan kasama ang pamilya, kaysa sa walang katapusang laban sa negosyo. Sa loob ng maraming taon, siya ay namuno ng may kapangyarihan at kayabangan, naniniwalang mas mahalaga ang tagumpay kaysa sa emosyonal na ugnayan. Ngayon, ang tibok ng kanyang puso ay umuugong sa tahimik na silid, pabagal ng pabagal sa bawat hindi tiyak na minuto. Tahimik na binalaan ng mga doktor ang pamilya na ang susunod na 48 oras ang magpapasya ng lahat. Unti-unting napalitan ng pagsisisi ang kayabangan, habang napagtanto niyang walang kasunduan ang maaaring pirmahan laban sa kamatayan. Ang mga monitor ay kumikislap ng tuloy-tuloy, sumasalamin sa isang buhay na puno ng kontrol, ngunit walang koneksyon. Walang nakakaalam na bago matapos ang 2 araw na iyon, may isang hindi inaasahang tao ang papasok at babago sa lahat. Ngunit nagpatuloy ang bilyonaryo sa pagsasalita, ipinaliwanag na ang pera na walang layunin ay halos winasak ang kanyang kaluluwa. Inamin niyang binaliwala niya ang tunay na paghihirap habang hinahabol ang mga numero na ngayon ay wala ng kahulugan sa isang screen. Tahimik na bumigay ang kanyang asawa, naririnig ang katapatan na matagal na niyang ipinagdasal sa maraming gabi ng pag-iisa. Nanatiling nakabukas ang diary sa tabi niya, nagsisilbing tahimik na ebidensya ng isang pangakong naantala, ngunit hindi nabura. Nangako siya na walang bata sa ilalim ng pangalan ng kanyang kumpanya ang muling makakalimutan. At sa unang pagkakataon mula nang magbigay ng babala ang mga doktor, gumaan ang silid sa kabila ng kanyang kalagayan. Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang biglaang desisyon sa mga pasilyo ng ospital at pagkatapos ay sa mga business network. Nagulat ang mga investors na ang isang taong kilala sa mahigpit na kontrol ay ngayon ay muling isinusulat ang kanyang pamana ng buo. Ang kanyang anak ay nakipaglaban sa loob, naguguluhan sa pagitan ng pagkawala ng yaman at ng bihirang katapatan sa tinig ng kanyang ama. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang ang ama ay nagmamalasakit lamang sa kapangyarihan. Ngunit ang sandaling ito ay nagpakita ng ibang katotohanan. Hiniling ng bilyonaryo sa kanyang anak na lumapit, nais magsalita ng tapat bago tuluyang mawala ang oras. Inamin niyang nabigo siya bilang ama habang nagtagumpay bilang negosyante sa mata ng publiko. Sinabi niyang ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa tahanan, hindi sa loob ng mga boardroom na puno ng palakpakan at takot. Unti-unting lumambot ang galit ng anak, napalitan ng mga emosyon na matagal na niyang ibinaon mula pagkabata. Hinawakan ng asawa ang kanilang mga kamay ng magkasama, umaasang ang marupok na pirasong ito ay hindi dumating ng huli. Nanatili ang diary sa mesa, nagpapaalala sa lahat na ang simpleng mga salita ay maaaring mabuhay ng mas matagal kaysa sa malalaking kayamanan. Sa labas ng silid, tahimik na naghihintay ang ulila, hindi humihingi ng pansin o pagkilala. Sa loob, isang basag na pamilya ang sa wakas ay nagsimulang muling buuin ang isang bagay na hindi kailanman nabili ng pera. Tahimik na dumating ang huling gabi, at ang mga makina sa paligid ng kanyang kama ay tunog na mas banayad kaysa dati. Sinabi ng doktor na ang kanyang katawan ay lubhang mahina, ngunit may kung anong kapayapaan sa kanyang mukha. Hiniling niyang dalhin ng asawa ang diary sa tabi niya, nais itong kasama sa kanyang huling mga oras. Nangako ang anak sa matatag na tinig na ang mga tahanan para sa mga ulila ay itatayo ng eksakto ayon sa utos. Napuno ng luha ang mga mata ng bilyonaryo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa na nagsimula na ang pagtutuwid. Bumulong siya na ang tunay na yaman ay sinusukat sa mga buhay na naprotektahan, hindi sa mga numerong nakikita sa screen. Sa labas ng silid, tahimik nang umalis ang ulila, hindi naghihintay ng pasasalamat o papuri. Walang kamera ang nakahuli sa kanyang paglabas, at walang headline ang nagbanggit ng kanyang pangalan kinabukasan.
Ngunit sa loob ng ospital na iyon, sa wakas ay naunawaan ng isang makapangyarihang tao ang halaga ng mga pangakong nakalimutan. Habang pumapasok ang liwanag ng bukang liwayway sa mga bintanang salamin, ang kanyang paghinga ay naging mas mabagal at mas payapa. Nanatili ang pamilya sa tabi niya, hawak ang kanyang mga kamay, hindi na hinati ng ego o katahimikan. Nagtatapos dito ang kwento, ngunit nananatili ang hiwaga. Mag-like, mag-subscribe, at bumalik para sa susunod na hindi malilimutang paglalakbay.